Breaking news, China, opisyal nang idineklara na bahagi ng kanilang bagong probinsya ang napakalawak na teritoryo na bahagi ng Aksai Chin Region na pawang pinagtatalunan ng India at China, kung saan ang bagong probinsya na ito ay sumasakop sa 38,000 square kilometers sa rehiyong pinagtatalunan ng dalawang bansa na kung ikukumpara natin sa Pilipinas ay halos 3 beses ito na kasing laki ng Palawan. Ang nasabing bagong probinsya na ito na dating tinatawag na Hotian Prefecture ay mula sa Xinjiang, China na ngayon ay binago at mas pinalawak ang nasasakop na teritoryo bilang Hian at Hikang County na umaabot na sa rehiyon ng Aksai Chin na patuloy pinagtatalunan ng dalawang bansa. Gayunpaman, bagamat opisyal na itong kinikilala ng China bilang bago nilang probinsya, ay hindi naman ito kinikilala ng internasyonal na komunidad dahil ang Aksai Chin ay kinikilala ng United Nations bilang teritoryong patuloy na pinagtatalunan na kinakailangang maresolba ng dalawang bansa bago ito opisyal na kilalanin na bahagi ng China o ng India. Kaya't sa madaling salita, ang pagdedeklara na ito ng China sa bahagi ng Aksai Chin bilang bahagi ng kanilang probinsya ay imahinasyon lamang ng China. Pero bakit nga ba tila nagmamadali na ang China na palawakin ang teritoryong nasasakop nila mula sa Xinjiang, China? Kung matatandaan natin, matapos ang pagbagsak ng rehimen ni Assad sa Syria ay nagbanta ang Turkestan Islamic Party laban sa China na sila na umano ang isusunod ng mga ito para palayain ang Xinjiang mula sa kontrol ng China, at ang Turkestan Islamic Party na ito ay mga militanteng grupo na kinabibilangan ng mga Uyghur mula sa China na ngayon ay kaalyado na ng mga terorista, kabilang na ang Taliban, kung saan sa kasalukuyan naman ay tila nga ang Pakistan na ang inuunti-unti na mga militanteng grupo na ito, kung saan ang Pakistan ay may malapit na ugnayan ngayon sa mga Chino, kung saan dahil sa pagtulong ng China sa bansang ito ay itinuturing na ito ngayon ng ilan na axis of evil ng mga Chino, gaya ng Iran na may axis of evil mula sa Syria na pinabagsak ng rebeldeng grupo para mapabagsak ang pamahalaan nito. Kaya naman ang mga Chinese mula sa Pakistan ay palaging tinatarget ng mga terorista na kinabibilangan ng Taliban at Turkestan Islamic Party laban sa China. Kaya naman kung mapapabagsak ng Taliban ang Pakistan ay mas magiging malakas ang puwersa nito sa sandaling isakatuparan na nila ang kanilang misyon na gawing Islamic State ang Xinjiang mula sa China at parusahan ng China sa pagmamalupit nito sa mga kalahi nila. Kaya naman tila nga ay naghahanda na ang China sa napakalaking posibilidad na papalapit na pagsalakay ng Turkestan Islamic Party laban sa kanila. Kung kaya't ang pagpapalawak nito sa bahagi ng Xinjiang, China ay maaaring mag-akay sa India upang makalaban din ito ang Turkestan Islamic Party sa rehiyong pinagtatalunan nila. Kaya't sa kabila ng pagpapalawak na ito ng China ay pilit pa rin itong nakikipagmabutihan sa India dahil maaaring magkapareho ang layunin nila sa rehiyong ito sa sandaling salakayin na ito ng Uyghur rebel laban sa mga Chino. Ganito kalaki ang takot ng China sa Uyghur fighters na kasapi na ng mga terorista, kung kaya't pilit nitong binabago ang paniniwala ng mga Muslim sa bansa nila. Kaya't ganoon na lamang kalaki ang isinusugal ng China para sa Pakistan na nagpondo ng higit sa $60 billion para sa mga infrastruktura sa bansang ito, at sinusuportahan din nila ang nuclear program nito nang sa ganun ay mapigilan ng China ang pag-usad ng mga terorista na ngayon ay nagtatanggol sa mga Uyghur rebel na noon ay pinahirapan nila. Kaya't walang duda na ang pagbagsak ng Pakistan ay magiging bangungot para sa China. Sa kasalukuyan, ang Pakistani Armed Forces ay nahaharap sa napakarami nitong kaaway gaya ng Taliban mula sa Afghanistan at mga Taliban sa mismong loob ng Pakistan, kung saan sa parehong bansa ay nakakalat rin ng Turkestan Islamic Party na nangakong isusunod nila ang China sa pagbagsak ng Syria. Kaya tila nga bukod sa civil war na magaganap sa bansang ito, ay kalaban pa ng kanilang gobyerno ang Afghanistan at ang iba pang mga militanteng grupo. At dito ay mapagtatanto natin kung bakit noong panahon pa lamang ni Trump ay nais na nitong paalisin ng mga sundalong Amerikano mula sa Afghanistan
dahil ang presensya ng US sa bansang ito ay nagiging daan rin para mapigilan nito ang mga teroristang grupo na kalabanin rin ang mga kalaban ng mga Amerikano, kung saan nung panahon ng unang panunungkulan ni Trump ay maalat na ang relasyon nito sa Iran at mga Tsino at malinaw na ang kanyang planong pag-aalis ng tropang Amerikano sa Afghanistan ay maaaring maging daan ngayon upang makagalaw ng maayos ang mga teroristang grupo na kalabanin rin ng Iran at mga Tsino. Kaya't mas lumakas ang impluensya ng mga teroristang grupo na nakiisa sa digmaan laban sa pamahalaan ng Syria na nagpahina ngayon ng gusto sa impluensya ng Iran. At kung pababagsakin rin ng mga terorista ang Pakistan, ay tiyak na mas lalong hihina ang impluensya ng China, lalo na kung mapapasakamay ng mga terorista ang nuclear weapons ng Pakistan, kung saan ang Turkestan Islamic Party na kinabibilangan ng mga Uyghur fighters na kasangga ang mga teroristang grupo ay hindi malabong gamitin sa China ang nuclear weapons na ito dahil sila ay mga terorista na maaaring magpalipat-lipat ng bansa sa panahon ng gyera, hindi gaya ng isang bansa gaya ng China na kung gagamit ng nuclear weapons na tiyak ay makapandadamay ng libu-libong inosenteng tao ay madali silang malulupig ng internasyonal na komunidad, samantala ang mga terorista ay maaaring isisi lamang sa iilan ang paggamit ng nuclear weapons nila. Kaya't isang bangungot ang paglakas ng mga terorista para sa China sa panahong ito dahil may matinding galit sa kanila ang mga Muslim na kapwa nila mga Tsino na kinupkup na mga teroristang grupo. Kaya't sa sandaling gumuho ang komunistang partido ng China ay maaaring maunawaan na ng buong mundo kung bakit marahas noon sa mga terorista ang mga Amerikano at sa panahong ito na tila nga ay hinahayaan na ng US na lumakas ang puwersa ng mga terorista ay malinaw na dahil sa pagnanais lamang nito na ang mga ito na ang unang bumangga sa mga kalaban nila dahil kung unang mabubuwag ang pamahalaan ng mga gahamang bansa ay mas madaling makakakuha ng suporta ang mga Amerikano sa buong mundo laban sa mga teroristang grupo. Bukod pa riyan sa bawat laban ng mga ito ay palaging may contingency plan ng mga Amerikano, gaya halimbawa sa Syria na bagamat nanaig ang puwersa ng mga rebeldeng grupo kasama ang mga terorista laban sa pamahalaan nila, ay nananatili ang malakas na impluensya ng US sa mga ito dahil ang kalaban nitong Iran ay kalaban rin ng mga Amerikano, kaya't walang choice ang mga ito kundi makipagtulungan sa mga Amerikano, kaya't maaaring sa huli ay maubos ang pamahalaan ng mga bansang kumakalaban sa Amerika at mapagbago nito ang pamahalaan na pinamumunuan ng mga teroristang grupo gaya ng Syria, dahil kung ang matitirang maimpluwensya sa mundo ay ang US at allies lamang laban sa mga terorista, ay mas madaling wawalisin ng US ang mga ito kung walang bansang kokontra sa kanila, gaya ng kasalukuyang pamahalaan ng Iran, China at Russia na kahit papaano ay may ilan pa ring mga bansang nahihikayat na kontrahin ang mga hakbang na ginagawa ng US at allies laban sa paghahangad nilang mapalawak ang kanilang teritoryo, kapangyarihan at impluensya. Ganito kalawak ang opsyon para sa tagumpay ng bawat laban ng Amerika, kaya tila nga ay napakalabo pa rin sa panahong ito na may bansang tatalo pa sa kanila. Kaya't kung may 100 paraan na naiisip ang China para talunin ang US, ay malinaw na ang bawat isa sa 100 paraang ito ay may 10 pangontra ang Amerika na mangangahulugang 1,000 opsyon mayroon sila laban sa 100 opsyon ng ambisyosong pamahalaan ng China.